every time na nababanggit yung pangalan ni Lino Broca, unang-unang pumapasok sa akin, hindi lang siya filmmaker, kundi social activist din siya. Hindi lang siya concerned sa pelikula niya, kundi yung nilalaman na social commentary ng pelikulang ginagawa niya. Siya yung number one energy na nagpupush sa lahat para magsabi na pwedeng gawin ng pelikulang ito. Pwede itong ma-market sa labas. Pwede itong matapos at magawa. Maboka. Very outspoken, ibig sabihin. Kung ano yung nararamdaman niya, pag nagagalit siya, sinasabi niya. But I guess the guy pioneered, initiated many of the things that people might consider taboo. He was very active. No, we'd go on the streets protesting against censorship. Tapos si Lino would be, the leader of the group. He was the spokesperson. He was very fiery. Tapos kalaban niya sila Morato noon about censorship and free the artists movement. Number one, I think every person who is directing movies now or is in the movies now has a debt, an utang na loob na malaking-malaki kay Lino Broca, because it was Lino Broca who opened Philippine movies to the educated people, to the academic community. Hindi lang siya concerned sa pelikula niya, kundi yung nilalaman na social commentary ng pelikulang ginagawa niya. Very particular siya, especially do sa latter portions ng life niya, sa mga pelikula na hindi lang siya nakakapagpamulat visually, kundi nakakapagpamulat rin siya socially, politically sa isang tao. So, napakalaga-lagi pag nababanggit si Lino Broca, hindi lang siya basta direktor, kundi isa rin siyang aktivista pagdating sa mga ginagawa niya mga pelikula. Meron ka ba bang pupuntahan? Maglalakad-lakad lang ako. Hindi ka ba papagod? Hindi pa. Ito nga pala yung perang Ano hinira yun? mo para sa akin. Huwag na, baka Sige. may paggagamitan mo. Soli mo na lang yung sa hiniraman mo. Sige. O sige, mag-ingat ka, baka sumama ka pa riyan. Huwag ka magalala, pare. Sige. Sige, salamat. Tira yung mukha mo. Ano na may sabi sa'yo maglagay ka ng lipstick? Ano ba? Pagpasok ang hirap ako. Anong gagawin mo? Sino yun dyan? Ito po. Nung una ko siyang nakita, parang ang tingin ko sa kanya is ito pala yung Lino Broca. Parang nakakakilabot na ito yung pinilahan ko sa Bacolod na pelikula niyang Insyang. Na the scenes that I saw were so raw, so true. Yung parang halos na nalalasahan mo talaga, yung naaamoy mo. Yung mga eksena niya. So, hindi pa ako artista noon, gusto ko nang umextra sa kanya. Sa yung mga filmmakers na inabutan pa siya, gaya ni na Dante Mendoza, ni na Jeffrey G. Torian, mapapansin mo yung laki ng impluwensya ni Lino Broca dun sa mga pelikula nila. May kita kang mga shots na alam mong ginaya dun sa isang pelikula ni Lino Broca. Homage, yung bibigay tribute dun kay Lino Broca dun sa mga shots na ginamit nila, katulad kay Jeffrey G. Torian sa Pila Balde. Meron siya isang shot doon, naglalakad yung artista nga si Ana Capri sa mahabang tulay. Alam mo yun, galing yun sa tawag ito, pelikula ni Lino Broca na starring si Hilda Coronel, dumadaan din si Hilda Coronel sa tulay na gano'n. So, tapos yung mga social commentaries minsan, yung mga pelikula ngayon na sabi nila lagi nakasituate sa squatter. May distinct Filipino-ness and may distinct Broca style eh. The distinct Filipino-ness you can see eh. Kasi it's a Filipino looking at the Philippines. It's a Filipino sensibility.
looking at the Philippines. And so, hindi mo naman may tatago eh. Although sabi ng iba, ay, nagkiklik kasi third world yung pinapakita. Pinapakita yung poverty, pinapakita yung paghihirap, pinapakita lahat ng negative sides. Ano namang papakita mo? Eh, majority ng buhay talaga natin, negative sides. I mean, mga bata sa kalsada natutulog at mga hindi makapasok at nagpapasok nga sa eskwelahan, walang upuan. I mean, iiwasan mong pakita. So siya, hindi siya natatakot na ipakita yung dapat ipakita at ang dapat ipakita kung ano ang totoong sitwasyon ng Pilipino. So, I think nakikita ng foreign festivals, foreign critics and filmmakers na this one is pure. This director says it the way it should be said. After that, his movies became a lot more symbolic, more archetypes that illustrated the propaganda lessons he was trying to put out. Hindi mo maihiwala yung pagiging director niya sa pagiging tunay niyang tao. No? Magkaisa yun eh. Na-realize ko nang after working with him for quite some time na si Lino Broca pala ay yung bang parang tulad ko tao rin. Si Lino Broca kasi, kapag yung mga artista, mga crew niya sa set, pinagtatrabaho ng hindi sa tamang oras. Ibig sabihin, masyadong pinapagod, siya mismo, nag-walkout siya sa set niya, dala-dala yung crew niya. Pero din nga pala akong ginawang TV special na drama para sa kanya. Pero nung ginawa ko yun para sa kanya, hindi pa ako nababayaran, tapos ko na yung script. At malapit na siyang mag-shooting. Biglang natanong niya sa akin kung okay na at nabayaran ako. Sabi ko sa kanya, hindi pa. Bigla siya nagalit siya doon sa taong dapat magbayad sa akin. Nandun siya yung taong yun nasa harap ko. Nung time na yung pinakamaliit na tao sa set niya, nagkakaroon ng tapang dahil naka-back up sa kanila si Lino Broca. Ang laking bagay na meron Lino Broca dun sa time na yon nung time ng pelikulang Pilipino nung 80s tsaka 90s, early 90s bago siya mamatay. Kasi nagkaroon ng tapang yung mga crew na hindi sila pwedeng api-apihin ng mga producer o paglaruan ng mga producer. Pag nagtataka siya na masyado akong busy, parang wow, isang Lino Broca. Nagtataka kung bakit busy ako, siya, hindi ba siya busy? So parang nakaka-relate ako sa kanya, ay pareho pala kami na parang nag-iintindi rin ng pamilya at saka nag-iintindi ng trabaho na ang daming kasi kung minsan nagyayaya pa siya magmerienda eh. Parang na-flatter ako pag nararamdaman ko na nag-i-enjoy siyang kakwentuhan ako. Well, talagang he's a great person. No? I think the reason why he's a great director is because he's a great person. Bihira yung kaibigan na nagtatagal. Usually sa industriya, kaibigan mo isang tao kasi katrabaho mo eh. Pag hindi mo katrabaho, hindi kayo nagkakarinigan eh. And then pagkatrabaho mo ulit, nare-revive eh. So ang kaibigan mo yung mga katrabaho mo usually eh. Kung may pelikula ka ngayon, yung mga barkada mo eh. But with Lino, hindi eh. It was a friendship that went beyond the films that we were making together. Ang laki ng impluwensya nga. Katulad yung sinabi ko sa iyo kanina, internally, nagkaroon ng tapang yung mga maliliit na tao sa set. Nagkaroon sila ng parang, hindi lang si Fernando Po Jr. ang tinitingala nila nun. Parang si Lino Broca, anong kapatay ni FPJ eh. Na pag sinabi ni Direk na ganito, welga tayo. Pag sinabi ni Direk na tigil ang shooting, tigil natin yung shooting, gano'n. Ang laking bagay no, na meron silang Lino Broca na gano'n during their time. Na ngayon, hinahanap-hanap yun ng mga nagtatrabaho sa set. Kasi ang dami pa rin sa kanila na abuso, dahil pa rin natatanggalan ng trabaho, nagtatrabaho na sa network, wala pa rin kasiguraduhan yung trabaho nila. Pihado ako nung Lino Broca pag lalaban niya yung mga tao na, yung mga cameraman na yun, yung mga naalis sa trabaho.
Nay, sino po siya? Nay!